Right, mega love shoutout. Basta nandito tayo kay Vodcaster mga kakabsat. Meron siyang live stream 1 hour ago. Harry Roque, kinumpirma ang katotohanan sa affidavit ni Ramil Madriaga at paano nasira ang relasyon kay Vice President. Ako po, meron tayong sasabihin namin. Actually, gusto ko i-content talaga ito ng personal. Pero sige, dito tayo. Pasukin natin to. Bilisan lang natin. Sir Bad, shout out. Vice President Sara Duterte. Tanggalin natin yung sound background music. Although later on, parang sinubukan rin ni Harry Roque baliktarin itong issue, itong relasyon ni Madriaga kay BP sa pagsabi na trineten daw nito si BP. May banta daw ito kay BP. Ang tanong lang, sino bang isang maliit na tao para gumawa ng threats kay BP? At kung umabot yung threats kay BP, kinokonfirma lang ito na meron direct access si Madriaga kay BP, na alam niya yung telephone number ni BP, or alam niya itong sino man mga contact person ni BP, Sara Duterte. At sinabi niya hindi daw niya kilala ito, pero inamin niya may kaso sila laban dito. Madali naman to deny, pero hindi naman from out of the blue kakasuhan mo na lang isang tao na wala naman relasyon sa'yo. So all in all, kahit binabalik ta rin ni Harry Roque yung sinusubukan niya gibain itong si Ramil Madriaga, napapaamin lang niya or naipapakita lang niya yung complete picture, yung closeness nito ni Madriaga. The fact na nakakagawa siya ng death threats daw, pambabanta kay BP Sara. At isa pa, kung may ginawa nga siyang pagbabanta kay BP Sara, bakit hindi pinablatter ito ni BP Sara? So ito na siguro yung pagkakataon na balak na siya bumaliktad at gumagawa na siya ng affidavit, kaya nagpanik na si Sara. October pa pala ito na nasimulan na niya banggitin dito kay Attorney Palat itong involvement niya sa pag-distribute ng mga pera ni Sara Duterte. Kasama na dyan sa Office of the Ombudsman, sa office ni Samuel Martires. Kasi noon ata may kaso pero pinatay rin nila Martires. Jenny Ramos, shout out. Jenny Ramos. Sa Davao. May inimbestigahan ata kaso laban kay Sara, kaya buhos ng pera si Sara dyan sa Ombudsman. At ito rin si Madriaga nag-expose yung alleged pag-finance ng mga drug lords and pogo lords sa kampanya ni BP Sara. So kahit pilit na dinidemolish nitong of course, syempre lawyer ito, si Harry Roque, itong affidavit ni Madriaga, he only ended up confirming na meron nga talaga, kumbaga parte talaga ng mundo nilang dalawa ni BP Sara itong si Madriaga. At syempre things will become clearer siguro. Kung tulad nung sinabi ni attorney ni Sara, ay may mga ebidensya ito sa cellphone na ang cellphone ay nasa korte pa. Pero hinihingi na nila na buksan yan at makita yung mga pictures at iba pang ebidensya. So panoorin natin itong interview again sa TV5 ni Harry Roque, kung saan inamin niya na nag-cross nga yung landas nila, kaya pinailan nila ng kaso itong si Madriaga. Pasok. Harry Roque, Harry Roque. Hinaningan pa daw niya si Sara na wag makipagrelasyon dito in any way kay Madriaga. So ibig sabihin, kinokonfirma rin niya na meron nga talaga ties si Madriaga kay Sara Duterte. Positive. Okay, tuloy tayo. Meron po siyang nabanggit noong 2023 daw, kaya daw sumama yung kanyang, kumbaga nag-end yung relationship with BP Sara because you filed a case against Madriaga. May falling out daw kayo ni Madriaga, kaya nagkaroon din sila ng falling out. Kidnapping ba yun? Ano po ba nangyari noong 2023? Unang-una, hindi ko siya kakilala until dinimaan ako sa pag-kidnapping. So wala kami falling out, dahil hindi ko siya kakilala from iba. Ang alam ko lang, siya... Hindi mo kilala ba? Ganyan pala. Kahit hindi mo kilala yung isang tao, kakasuhan mo na lang yung tao. Hindi naman empleyado mo, hindi naman boyfriend mo, hindi naman kaano-ano mo. Kaso lang, syempre, yun na, tama yung sinabi ni Madriaga,
na inassign siya, gwardyahin, yung isang Chinese couple na involved rin sa Pogo. Andyan sila pinatira sa Zambales, Maribeles, Bataan. Diyan rin sa Bataan, nakikita niya na may mga Chinese nationals pumapasok at yun, yung siguro, tinutulungan si Harry Roque na itayo yung Pogo hub niya, yung 47 hectare na Pogo niya na yung mga lupa, inagaw niya sa mga farmers at itatayo nila dyan yung biggest Pogo in the country na may mga condo pa, may mga resort pa, may mga zoo, whatever, ganon. So parang isang syudad yan kasi kasing laki yan ng the fort, na isa sa pinaka biggest attraction ngayon dito sa Metro Manila. So doon nga nakita ni Madriaga na may mga Chinese at dahil si Harry Roque ay spokespresidential head pa ng Presidential Communication Office, PCO, kinasuhan niya ito sa ombudsman for conflict of interest, graft, and other cases. At ito rin si Harry Roque, binalikan siya na kinasuhan siya ng kidnapping. So, nakinidnap daw niya yung mga empleyado, yung mga employer niya. So, dito makita mo na talaga, iisa ang mundo nila. At ang common denominator sa mundo nila ay mga Duterte, especially si Sara Duterte. Ay na-identify as unang-una, suspect na doon sa kidnapping na yun. At later on, nung na-recover yung mga biktima ng kidnapping, positively identified siya as being one of the kidnappers. So kung sinasabi niya nakakilala ko siya before at ito kami ng calling out, that's an outright lie dahil hindi ako mag-associate sa mga karakter gaya ni Ramil Madriaga. Agoy! Calling out with BP Sara kasi daw po Anong sabi niya? Sara, when you file the case against Hindi daw siya makiki-associate sa tulad ni Madriaga? Ano daw? Lie dahil hindi ako mag-associate sa mga karakter gaya ni Ramil. Hindi daw siya makiki-associate sa mga ganong klaseng karakter. Mga kriminal. Sino ba yung nasa paligid mo? Putragis ka, pugante ka. Ikaw ka mismo, kriminal. Putragis. Madriaga. I think it's more of falling out with BP Sara kasi daw po hiningi niya yung tulong ni BP Sara when you file the case against him pero hindi raw siya tinulungan. Ganun po ba ang version? Well, alam niyo, ang pagkakaalam ko lang, hindi siya kakilala ni Bibi Sara. Kasi alam mo, kasi pa lang yan. Pagkakaalam mo, hindi siya kilala ni BP Sara? Are you sure? Meron silang video call, print screen? Di ba maabsat meron siyang video call, print screen sa kanyang VP XPG na si Madriaga? Nagkalat yun. Ang dami dito. Putrag, sandali nga. Ay, paano mo nasabing hindi kilala? Andali. Putragis. Maabsat, hindi daw kilala. Tingnan nga natin. Putragis, hindi ba kakilala yon? Anak ng kamote, hindi daw kakilala Wait lang, umanda ka. I-refresh ko nga to. Dali. Hindi daw kakilala ipakilala natin. Mukhang di nga niya kilala. Ito! Ito. Ayan, video call nila. Paano ba yan? Hindi sila magkakilala, nagbi-video call sila ni Sara. Ayan, si Madriaga, video call niya. Hindi sila magkakilala. Di wow, uganti ka talaga, yan, si Madriaga, biro mo, proud na proud pa, naka-Sara Duterte pa, di ba? Saan ka pa? Ayan, naka-video call, paano itatanggi to? Puganti ka talaga, Ibang-iba ka, paano yan? Tapos sasabihin ni Sas, hindi daw si Kwanto, hindi daw si Madriaga to. Putragis fake news talaga, anak ng kamote. Di ba, mahabsat? Anak ng puganti to. Sige tuloy, balik tayo kay Vodcaster. Putragis na puganti. Sabi ko, wala tayong tiwala dito Go! Ginamit na niyang alabay na yung panahon daw na di umano na nangingap sila ay nag-attend at isang parallel event ni Bibi Sara, no? At ako naman, nung nakita ko yan sa kanyang affidavit, pinagbigay alam ko kaagad sa tanggapan muna ni Bibi Sara kung talagang kakilala siya, no? At ang sabi sa akin, hindi yan personal na kakilala ni Bibi Sara. In fact, hindi siya kakilala ni Bibi Sara. Ang may kilala lang yung isang tao na may koneksyon kay Bibi Sara dahil galing sa yung eskwelahan doon sa nag-graduate ng law si Bibi
Sara no, sa San Sebastian Law School. No? So yun ang pagkaka-explain sa akin. Later on, si VP Sara mentioned to me na nagkaroon siya ng threat sa buhay niya and it was coming from Ramil Madriaga. Ang sabi niya sa akin, it was duly flattered, no? At ang threat was directed against VP Sara and Mike Excel, no? Wala nga blatter eh. Baka nga sinasabi nyo lang na may blatter. At mantakin nyo, as BP, meron Vice Presidential Security Group si Sara na ito pa si Madriaga, isa sa mga tumulong para mabuo. Vice Presidential Security Group. Ang lakas naman ng loob nito na bantaan si Sara na samantala alam niya may mga 360 to 400 ang gwardiya o 400 plus pa ang gwardiya ni Sara Duterte. Napakatapang naman ito. At kung totoo man, meron nga talaga siya banta. Kaya siguro itong dahilan. Kaya binisita siya ni Sara. Ngayon nalaman ni Sara na nag-execute siya ng affidavit. Binisita ng madaling araw. Kaya siguro lahat na lang ginagawa nila para pabaksakin ang Marcos administration bago mailabas itong revelasyon ukol sa pagpipinan sa kanya ng mga pogo operators and drug lords. So kaya pala at bakit siya bumisita dito kung may death threat ito sa kanya? Bibisitahin mo pa ba yung tao na may death threat sa'yo? Tama. Kaya kung hindi mo kilala, bakit mo bibisitahin yung tao in the dead of the night pa? Kaya hindi niya kakilala, pero dinadalaw niya sa kulungan ng madaling araw. Ay di wow! Talagang kahit kailan sablay ka talaga, Pugante Roque. Pag sablay na sablay ka talaga. So yan, lahat ng sinasabi ni Roque, bumabalik, bounce back. Bumabalik rin sa kanila. Akala nila ni Sara na matalino na talaga silang lawyer, pero mas lalo sila napapaipit every time nagpapa-interview sila. Sige, tuloy tayo. Pero walang nasabi sa akin si VP Sara. Ang kahit mo sa akin ni VP Sara, sino ba yung Madriaga na yan? No? Sino? Pero binisita niya. O yan na, pinapakita na ng TV5 yung mga picture ni Madriaga sa swearing in ni Sara as Vice President of the Philippines. Pero syempre, todo deny pa rin si Harry Roque. Siya ng threat sa buhay niya and it was coming from Ramil Madriaga. Ang sabi niya sa akin, it was duly flattered, no? At ang threat was directed against VP Sara and Mike Excel, no? Pero walang nasabi sa akin si VP Sara. At kahit mo sa akin ni VP Sara, sino ba yung Madriaga na yan, no? Bakit ako tinitrete niyang Madriaga na yan? Pero pagkatakaan namin mga larawan, kasama siya ni VP Sara kasi politiko naman talaga si VP Sara, no? Talaga namang 32 million na pumoto si VP Sara, siguro sa kampanya. Okay, ngayon, dinideny na niya na parang sa kanya, asumot lang ito nakapasok sa event. Pumunta pa ata dyan si President Bongbong Marcos. Pero ito lang masasabi ko. Tayo, mga ordinary tao, syempre hindi tayo makapasok dyan. Nakalista lahat ng pumasok dyan. Kahit gaano, nakakordon na yan. Ang pwede lang pumasok sa mga event na ganyan, na nandyan ang vice-presidente ng bansa. That time, no, nag-swear in si Sara, presidente pa si Duterte. So, ang makakapasok dyan, naka-master list na yan. Doon lang nga nung naging PR ako ni Erap, naging PR ako ni Isko, kung meron event na limited lang ang guest kahit sa isang hall ba o sa isang, kumbaga, yung mga opisyales, yung mga close sa pamilya lang ang nakakapasok. O sinasabi ni Harry Roque, politiko yan, kahit sino-sino lang. Pwede lumapit yan, hindi. Lalo na sa event. That time, nung nag-swear in si Sara, presidente pa si Duterte. So kumbaga, PSG ang hawak dyan, Presidential Security Group. Hindi lahat na mga kahit magbebenta ka ng taho o lalo na yun o ano man ng tubig, pwede ka pumasok dyan. Hindi. Kung wala ka sa lista, iiyak ka na ng dugo. Magdrama ka na heart attack ka na, hindi ka pa rin makaporma sa PSG. Hindi. Kahit mga reporter, kahit mga vloggers, maraming vloggers na wala sa lista umiyak. Mga DDS vloggers hindi nakapasok sa event na yan. So ganyan yan. Yung pinaka-close lang talaga ang pwede pumasok dyan. Yung kwan lang talaga, inner circle nila. So kasi kwan nga yan, very important event yan. Lahat nakamarkado na yung mga upuan. Kaya
niloloko tayo ni Harry Roque na kaya doon nagka-penetrate ito si Madriaga dahil kahit sino lang daw pwede pumasok sa okasyon na yan. Hindi yan. Ha? Hindi yan. At alam natin yan. Kaya lang, gaya sinasabi nila ito, akala nila napakabobo na talaga natin. So talaga mga VIP. Ibig sabihin, either kapamilya ka or VIP, saka pwede ka pumasok sa swearing in ni Sara Duterte sa oath-taking. At si Madriaga confirm sa mga pictures niya na talagang inner circle talaga siya ni Sara Duterte. Yung mga pictures na yan doon sa outtaking, siguro hindi ba ako basta 5 million ang ganong larawan kasama si Bibi Sara. Alam niyo po ba ang details ng threat na po na yon? Hindi na, tinanong lang sa akin ni Bibi Sara, sino ba yung Ramil Madriaga niya? Ba't ako tinitreaten? Bakit pati ako tinitreaten? Sabi ko po, ay ako hindi ko po alam. Basta alam ko, ginamit kanyang alibay doon sa kanyang counter affidavit, no? Sino daw si Madriaga? Alam mo, meron din isa, meron nakita ko post ni Jassy Egay. Yung parang Girlfriend ni Digong. parang close in staff ni Duterte nung presidente pa siya. Ito yung sinabi ni Maharlika na isa rin sa mga Girlfriend. ni Duterte at nakakuha daw Si Alcantara. picture ng ari ni Duterte. So ibig sabihin, ganun confirm nga na isa siya sa mga close-in at girlfriend ni Duterte. At ito rin ang ngayon namumuno, isa sa namumuno sa kami naman na signature campaign. So nag-post siya. Hindi niya kilala si Madriaga. Pero sa totoo lang, alam mo, yung final list, minsan kung may time ang presidente, titingnan niya. Siya ang bibigyan ng final review. Kasi kung presidente ka, syempre ayaw mo rin na, let's say, kung wala sa lista si Imelda Marcos. Di ba ganoon? Syempre magagalit ka o si Duterte kung hindi na sa lista si Hanilet, mga ganon. So minsan, ang presidente mismo nagre-review. Pero minsan, yung mga close-in aid niya, kasama na ito si Egay. So most likely, ni-review na nila yan. Hindi naman gumagawa ang lista ng PSG. Sila ang bibigay ng lista sa PSG. Pagkatapos, dinadagdag, binabawasan. Ang final version ng lista ng mga invited guests, yung mga guests pwede pumasok sa event na yan, ay yun, Office of the President pa rin. In that case, President pa si Duterte or Office of the Vice President, si Sara. So more or less, nakita na rin yan lista ni Sara, pero hindi niya tinutulan ang pagpasok ni Ramil Madriaga. So ibig sabihin, kilala niya at talaga nga naging intelligence officer niya. Kaya lang yun, nung BP na siya, pinabayaan na niya, kaya na bumalik sa kidnapping. Kunok. Kasi pa naman na nililitis pa lang ang kaso niya. Na ngayon, claim niya ay frame up na ginawa nila Harry Roque. Sige, tuloy tayo. Na nag-attend daw siya ng isang e-state function na anong panahon na merong nangyayari related to the kidnapping, no? Pero ang tanong talaga sa akin, sino ba yan? Sabi ko ba, ang alam ko ba lang po dyan, siya ay akusado sa kaso na aking legalities, no? For 2 counts of kidnapping with ransom. So ibig sabihin, attorney, hindi po So, oath-taking nga, nakikita natin yung green dress ni Sara. Oath-taking nga. So, the fact na kapasok dyan si Madriaga shows part talaga siya ng inner circle at totoong kilala siya at totoong kilala niya si Digong at si Sara Duterte at si Harry Roque at iba pang opisyales ni Sara at ni Presidente. Play. O yun, tama ito si Mobus Klein. PSG recommends the president who's secure, but the President BP could still insist certain individuals may come in closer. Tama. Okay, gagawa ng lista ang Office of Yuki Sawaki, shout out. sabihin natin na Executive Secretary or Secretary to the President gagawa ng lista. I-check pa yan ng PSG. Kasi kung terorista pa naman, pinapasok mo, problema pa yan. So, i-check pa yan ng PSG. So, may dadagdag, may tatanggal sa lista. Pero in the end, ang presidente pa rin or ang very close in sa kanya, ang may huling kwan. Kahit sabihin na, ayan, si Madriaga, kwan yan, dati yan nakulong sa kidnapping. Kasi dati na siya nakulong noon, before pa na-link siya sa mga Duterte. So acquitted yun. Hindi, okay na yan, okay na yan. Acquitted. Dito yan kay Sara. Okay yan, dito yan kay Sara.
Kuha yan, proven yan. Tao talaga ni Sara yan. Sige, papasukin nyo na yan. So yan. Akala nila gago na talaga tayo eh. Nung naging PR ako ng mga presidente, vice-presidente, pati ako pinapareview yung lista. Kasi yung portion ng mga reporter, kung sinong reporter papasukin, kung sinong reporter hindi papasukin, trabaho ko yun. So yan. Pati kami, may access sa lista na yan. Although hindi na mga VIP, doon lang sa level ng mga reporter most of the time. Pero paminsan-minsan, hinihingi ko rin sa mga kliyente ko noon na presidente. Kasi tinitingnan ko rin kung yung tao may kaso sa ombudsman, pagkatapos na imbita mo. Sabi ko, Mr. President, next day, hindi event mo ang headline. Ang headline, yan, imbita mo itong drug lord na to. Ganon. Kaya kami rin, mga PR advisor, mga political strategists, kinukonsulta rin dyan. So, ang ibig ko sabihin, bottom line is, ginagago tayo ni Harry Roque na sa pagsabi na, 32 million ang bumoto kay Sara at 16 kay Duterte, natural na maraming dadapo dyan. Hindi. Tingnan nyo, ang lapit-lapit ni Madriaga sa swearing in. Ang lapit-lapit. Andun talaga siya sa loob. Ibig sabihin, inner circle talaga siya. At tulad ng sinabi ni Mobus Klein, na kwan yung pangalan niya, na review, at nakita, okay siya. Kahit may kaso siya noon, na clear na siya sa kidnapping, pero okay siya, kasi bata talaga siya ni Sara. Hindi lang, tinanong lang sa akin ni VP Sara, sino ba yung Ramil Madriaga niya? Bakit ako tiniprete? Bakit pati ako tiniprete? Yeah. Sabi ko po, ako hindi ko po alam. Yeah. Baka alam ko, ginamit kanyang alabay. Doon talaga sa loob. Na nag-attend daw siya ng isang isip function na noong panahon na mayroong nangyayari related to the kidnapping. Pero ang tanong talaga sa akin, sino ba yan? Sabi ko, ang alam ko ba lang po dyan, siya ay akusado sa Yun ang nag-post na si Duterte at si Sara after the oath-taking. Ang lapit niya. Kung nagbabanta, pwede na niya barilin ang first family. Pero hindi, that time, good pa siya. Kasi bata ka, talaga siya ni Sara. Aray ko po. Tuloy tayo. So, the aking litigation, for 2 counts of kidnapping with ransom. So, ibig sabihin, attorney, hindi po naging bahagi ng security details ni VP Sara si Madriaga? Mali. Hindi po, I do not think so. Kasi ang tanong sa akin ni VP Sara, sino ba yung Madriaga niya? Alam ako po tiniprete. So hindi nga siya naging SBB. Ano daw? Hindi niya alam ang sagot kasi tinatanong ni Sara, sino ba yung taong yan? So meaning, di niya kilala. Maalala natin, di sinabi mo siya ang nagpasok dito kay, sino na yun? Si La Chica, tsaka yung isa. Anong pangalan ng isa? Nakalimutan ko tuloy. Putragisto. Kwento mo, Pagong. Pugante ka talaga, oo. Kwentong pugante na talaga, oo, maabsat. So, maliban po sa pagkakaalam po ninyo na kidnapper na ito kasi kinasuhan nyo, o manoy kidnapper, no? Kinasuhan nyo at hindi kilala ni VP Sara, what else do you know about this guy? At ano yung maging, sa tingin nyo, maging motibo po niya or naging motibo niya para sa mga aligasyon niya ngayon? Paula mga moves ito si Madriaga, he's desperate para mapawala ng Sara. Hindi siya kilala, kaya ginagawa ni Madriaga na ganyan ang kwansa. Sabi niya, magkakilala sila kasi nga, VP SPG nga, di ba? Anak ng kamote. Tika, tapusin na nga natin dito. Ikakat ko to, Wait lang. Pakita ko sa inyo. Mayroon na naman ako nakalkal, mga kabsat. Sorry naman, no? So, maliban dito, mga kabsat, meron pang ito, latest. Ito, wait lang. Anak ng kamote. Nako po, paano mo ito ididi? Ito na, ito. Ito. Ano to, AI? Hindi siya magkakilala. Hindi nga. City Hall Davao, hindi sila magkakilala. AI pala to? Putragis. Ito pa, meron pa, mga kabsato. Meron pa yan. Ito. Yan, saan ka pa? Ayun siya, ayan, ito pala. Sorry, ito. Magkatabi sa likod ni Sara, Nasa likod niya. Si Madriaga. Yan, ano pa? Yan, magkatabi pa. Tragis. Paano mo itatanggit? Hindi sila magkakilala? Really?
Oh, Sara All 2022. O, kita mo. Sino yan? Anak ng kamote. Ay, sino naniniwala kay Harry Roque? Hindi daw sila magkakilala ni Sara. Dahil sinabi ni Sara, sino ba yan? Sinabi na, ibig sabihin, Ilustay, di mo kilala to? Ah, hindi mo kilala to? Anak ng kamote. Ka-video call mo, di mo kilala? Nagpa-video call ka pa, di mo pala kilala. Putragis, anak ng kamote. O siya, Mabsat. Anak ng kamote, putragis. Sandali ka, soundtrack na. Putragis, sumakit yung tiyan ko doon. Hindi to din natin natapos kay Badcaster, Mabsat. Pero anyway, eto nga, Mabsat, sinasabi nito ni Lustay tsaka ni Harimaw, Mabsat na pugante, hindi daw nila kilala si Iko at kaya kinasuhan. Pero nagbibideo call at dinadalaw ni Lustay sa kulungan na sa BGMP ng madaling araw. Anak ng kamote talaga, oo. Hirap niyong i-debunk, no? Problemado kayo ngayon. Tapos kayo, may kaso ng plunder. OMG, malversation in public funds and graft. Patong-patong na kaso ang problema ni Inday Lustay, Mabsat. Agoy. So yan, hindi niya kilala pero marami silang picture. Parang si Kwan din, di ba? Sabi ni Bong Revilla, hindi ko kilala yan. Sinabi ni Bong, hindi ko kilala si Alcantara pero may mga picture sila. Sabi rin ni Joel Villanueva, hindi ko kilala yan pero sangkatutak ang picture nila. Tragis. Ay nako, may mga ebidensyang hindi nila kayang itanggi. O, di ba? Todo deny sila pero may mga ebidensya. Anak ng kamote. O siya, mag-last topic tayo, mga Kabsat, dito kay Senator Risa. Dalawin naman natin si Senator Risa, Kabsat. O, baka magtampo naman yung mga ibang kanto. Siyempre, tingnan natin si Senator Risa, Mabsat. Pero for the meantime, countdown muna tayo, Mabsat.